Itong food allowance ni former Senator Bong Revilla Jr. kapareho naman sa mga ordinaryong persons deprived of liberty at walang VIP meal. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Betha Servito. Ipinahayag ni Jail Superintendent J. Rex Bustinera, Acting Chief ng Community Relations Service Office at spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology na kung ano ang budget ng pagkain na inihahanda sa ordinaryong bilanggo o person deprived of liberty, ayon din ang ihahain kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na kasalukuyang nakakulong sa New Quezon City Jail. Giit niya mayroong 100 pesos daily food allowance ang mga person deprived of liberty. Matatandaan na itinaas ang daily food allowance ng mga person deprived of liberty mula sa 70 per day rate ay naging 100 per day na ito alinsunod sa 2026 national budget. Ayon kay Bustinera, ginisang petchay at kanin ang unang hapunan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. nang makulong ito sa New Quezon City Jail. Dagdag pa niya walang air conditioning system sa selda ng dating senador kung saan niya kasama ang iba pang sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Kaugnay niyan pakinggan natin ang naging pahayag ni Jail Superintendent J. Rex Bustinera, Acting Chief ng Community Relations Service Office at spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology. Yes, kung ano ang budget ng pagkain natin sa ordinaryong bilanggo, yun din ho ang ihahain sa kanila. Nakita natin ay ginisang petchay at steam rice. And then bandang alas 5 tapos na ho yung dalaw, balik na ho sa selda, maghahapunan, matutulog, ipapadlock na sila by 10 p.m. Isa lang naman ho ang design ng selda natin. Wala ho tayong aircon na selda dito, ventilador ho, 2 ventilador sa isang selda pang 10. Kasama niya po ngayon yung 4 na co-accused niya. After 7 days, titingnan natin yung kung saan siya mas nararapat ilagay for security reasons. Kanina pasado alas 2 ng hapon, dinalaw ni Agimat Party List Representative Brian Revilla ang kanyang ama na si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas kung saan ito nakakulong upang tignan ang kalagayan ng kanyang ama. Naghain na rin ng mosyon ng kampo ni Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng hiling nila na mailipat ang dating senador sa Philippine National Police Custodial Center sa loob ng Camp Crame sa halip na manatili sa Payatas. Nakatakda naman ang hearing para rito sa Enero 23. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.